Matagal-tagal na rin buhat ng huli kang dumalaw sa recovery center, ungkat ni Olivia. Gustong mainis ni Christina dahil hindi man lang siya binigyang pansin nito, niyang batiin nga siya hindi nito nagawa. Regular naman ang pagpunta doon ng kapatid ko, hindi ba? Yes, pero mas kilala ka ni Chelsea. Wouldn't it be nice if she saw familiar face every now and then? Naglapat ang labi ni Gibson sa tinura ng dalaga. Di niya alam kung anong gusto nitong panabasin, lalo na at naroon si Christina. I will drop by one of these days. Tanging sagot na lamang niya upang matuldo ka ng usaping iyon na ayaw na niyang patagalin pa. Tapos na silang mag-dinner at nagpapalipas na lang ng oras habang umiinom ng kape. Pansin ng binata na tila ba nawala ng gana si Christina sa pagdating ni Olivia. Kung hindi pa siyang magsubo dito, hindi nito gagalawin ang pagkain. Aayain na sana niya ang dalaga upang umuwi na nang mag-ring naman ang cellphone niya. Nang tingnan niya ang caller noon, si Joseph ang nakarehistro doon. Excuse me, sasagutin ko lang ito sandali. Paalam ni Gibson. It won't take long, baby. Aniya matapos pisilin ang balikat ni Christina. Nang makalagas si Gibson upang kausapin ang tumawag, lalong nabalot ng pagkaasiwa si Christina. Di naman ganon ang pakiramdam niya nang unang beses niyang makaharap si Olivia, pero iba ang dating nito ngayon sa paningin niya. Marahil na bago yon nang dahil sa family dinner ng mga Montreal? Gaano mo nakatagal na nakilala si Gibson? Formal na tanong ni Olivia. Nabiglaman sa walang pasubaling tanong na iyon, pinilit gumiti ng dalaga upang wag lalong maging mabigat ang hangin na lalanghap niya dahil sa presensya nito. Mga ilang buwan na rin? I've known him for years, more than 2 years. Frankly speaking, I don't like you, Christina. Literal na napanganga si Christina sa tahasang pahayag na yon ni Olivia na ginantihan nito ng nanguyam ng ngiti bago pinagsalikop ang mga braso sa dibdib. Mas malala ang pagkadisgusto ko sa'yo kumpara sa lintang sa Chelsea. Well, at least when it came to that wench, I knew that she's nothing but a piece of dirt that I can sweep off anytime that I wanted. But when it comes to you, napahugot ng hangin ng dalaga nang paraanan siya ng nauusig na tingin ni Olivia. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni Gibson. It is so clear that you are not his type of a woman. Speaking of a woman, do you know how many of them that he bedded? Alam mo ba kung gaano karaming babaeng dumaan sa palad niya? I bet not, no? Nanuyo ang lalamunan ng dalaga sa narinig. Batid niyang may mga nakaraang relasyon si Gibson. Given na yon dahil sa estado pa lang nito, imposibleng wala. Pero ang marinig yon kay Olivia na para bang pinaparating nito na isa lamang siya sa mga babaeng dadaan at lilipas sa buhay ng binata ay tila patalim na unti-unti nitong ibinabaon sa kanyang dibdib. I'm sure narinig mo na ang pangalan ni Chelsea. Well, he lost his leg because of her, but instead of hating that girl, he did not abandon her. Crazy, right? But the truth is, hindi maikakaila ni Gibson ang babaeng yon. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Olivia na makitang uneasy ng dalaga. Say, Christina, alam mo ba na puro may mga sabit ng nakarelasyon ni Gibson? May nobyo, may asawa, may anak. Mabagal na tila, sinisiguro nito na titimo sa isipan ng dalaga ang bawat salita na lumalabas sa labi niya. He don't care if he can ruin a relationship. That's the type of guy he is. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Bakit mo sinisiraan si Gibson sa akin? Mahigpit na napahawak ng dalaga sa table napkin. Nagsimula na siyang mairita, lalo pa nang tawagan lamang siya nito. Darling, hindi ko naman sinisiraan si Gibson sa'yo, so wala ka pala talagang alam? Yang nararamdaman mo lang talagang pinanghahawakan mo para manatili sa tabi niya? Pero paano kapag nalaman mo na hindi siya isang prinsipe na hango sa isang libro? Sa madaling salita, Christina, ako. Turo ni Olivia sa sarili habang malawak ang pagkakangiti sa namumutla ng dalaga. Mas kilala ko na siya. Tanggap ko na ang buong pagkatao niya. In fact, he can do whatever he wants even if he got married. That's the kind of freedom that he wants, and I can give that. I know how pathetic his life is then and even now, but I can embrace his whole being.
Even the fact that he killed his own mother and get away with it, that's okay. Madadala ko hanggang sa hukay ang sekreto niyang yon. Gimbal na napatitig si Christina sa kaharap. Pakiramdam niya nilapirot ang puso niya sa huling sinabi ni Olivia. Lalong tinakasan ng kulay ang mukha niya nang pagtasan siya nito ng kilay at taplosin ng pisngi niyang hindi na mamalayan ay basa na nga ng luha. Oh, wala ka pala talagang mawang sa paligid mo? How stupid. So what are you waiting for, Christina? Save yourself bago pa tuluyan madawit ang buhay mo sa gulo ng pamilya Montreal. Ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Olivia habang minamasdan ng tila basang sisiyaw na Christina sa harapan niya. Di niya akalaing mapapakinabangan niya ang kadaldala ni Carlton. Ito ang nagsiwalat sa lahat ng nalalaman nito sa pamilyang kinabibilangan. Lasing na lasing si Carlton na makita niya ito sa isang bar sa Timog Avenue. The guy was very much wasted and spilled all his pent-up jealousy, anger and frustration towards Gibson and Ralph. Ang totoo, nagulat din siya sa nalaman, but somewhere deep in her heart, even if she's hurt by the fact that Gibson can love someone and she is not that someone, she cannot let go of her own feelings, no matter how vexing Gibson is. She tried to be in his good side, help him whenever and however he wants it. She almost didn't recognize that she's willing to walk on the same dark path that he have walked on just to be with him and understand his agony. Just when she thought she's winning his heart, Christina came out of nowhere and Gibson became a brand new person that she never once saw. Sa nanginginig na kamay ay inabot ni Christina ang pitsel ng malamig na tubig. Walang pagdadalawang isip, tumayo siya at ibinuhos yon kay Olivia na nagpasinghap sa gulat at lamig noon. Sinadya niyang bagalan ng pagbuhos noon sa ulo ng dalaga kasama ng mga ice cubes na nahuhulog sa sahig habang ang ilan ay nasalo ng hita at dibdib nito. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ito ang unang beses na hinayaan niyang kainin siya ng selos at galit. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang gawin ang nais at aaminin niya magaan din pala sa pakiramdam na lunukin ang timpi paminsan-minsan. Salamat sa lahat ng mga sinabi mo. Hindi ko akalaing mamahalin ka pala talaga at mukhang napasobra ka yata. Hayaan mo munang malamigan ka at nang mahimasmasan ka kahit papaano. How dare you? Nanginginig at namumula sa galit na tumayo si Olivia at dinukot ang mga ice cubes na nakapasok sa cleavage nito. Basang-basa ang buhok at damit nito hanggang sa suot na pantalon. Kung iniisip mong ganon kababaw ang nararamdaman ko para kay Gibson, nagkakamali ka. Kahit anong sabihin mo, totoo man o hindi, sa kanya lang ako maniniwala. Naaawa ko sa'yo, dahil kahit anong ganda mo at kahit gaano ka sopistikadang ayos mo, kaya mo rin palang ibaba ang sarili mo para lang makuha mong gusto mo. Nagkamali ako sa'yo, Olivia. Maitim din pala ang budhi mo. Hindi ko isusuko si Gibson sa'yo. O kahit kanino. Napalingon-lingon si Olivia sa paligid dahil sa naagaw na nilang atensyon ng karamihan doon. Lalong nag-init ang mukha nito nang makita ang mga kasamahan sa hindi kalayo ang mesa na nagbubulungan na habang sa kanila din nakatuon ang tingin. She was caught off guard. She didn't know that Christina can actually pull a stunt like that. That was quite a scene. Nanigas sa kinatatayuan niya si Christina nang marinig niya buhat sa kanyang likuran ang boses na iyon ni Gibson, lalo na nang maramdaman niya ang kamay nitong pumatong sa tuktok ng kanyang ulo. Are you okay, Olivia? You might catch a cold. You're really asking me? Look what she did to me. I'm drenched. Angel ng dalaga, pero halos umahon ang puso niya sa kaba nang isihan siya ng binata. She didn't know why, but that cunning smirk and glaring eyes make her mouth shut. Then don't let yourself get into trouble, Olivia. See you. May diing ani Gibson sa kainakay palabas ng restaurant si Christina. Ilang ulit nang napababa ang tingin ni Gibson sa magkahugpong nilang kamay ni Christina. Mahigpit ang hawak nito doon, subalit hindi naman sapat upang makaramdam siya ng pagkaasiwa. Nakayoko ang dalaga habang papalapit sila sa sasakyan kung nasan siya nagpark. Di na to muling nagsalita buhat nang maabutan niya ang tagpo sa pagitan nito at ni Olivia. He did not hear a lot,
But whatever Olivia told to Christina, resulting for the girl to fight back, makes him kind of proud. He knew it takes a lot to make her mad as far as he knew. Christina is the softest girl he knew. She won't do things recklessly, especially when he is involved. And here he thought, he was the one protecting her all this time. Should we talk about what happened back there? Tanong niya sa dalaga nang marating nila ang sasakyan. Tiningala siya nito bago umiling. She have that bewildered look on her face but she still managed to give him a smile and so he smiled back. Dinala niya ang kamay nito sa kanyang mukha, idinaitis sa kanyang pisngi. Ramdam pa niya ang bahagyang panginginig noon. He took her palm to his lips and kissed it as his eyes rimmed with grateful tears. I love you, Tin. He said his feelings, the depths and weights of that emotion from his heart, and he can swear there will be no other woman than belongs to him aside from the girl who stood in front of him, who kissed his other hand without tears streaming down her cheeks. Mahal din kita, sobra. Wow, you're a mess. Nakangiwing sinipa ni Carlton ang isang supot ng take-out boxes na nagkalat sa sahig. Nagkalat ang mga throw pillows at ang mga display figurines. May mga pagkain din na basta na lamang nagbubuyang-yang sa sahig at tila itinapon na lamang doon sa halip na sa basurahan. Nalukot ang ilong niya sa halo-halo ng amoy sa loob ng dati ay mabangong sala ni Olivia. Speaking of Olivia, she just ignored him ranting about her place. Nakatuon lang ang mata nito sa wall TV habang nagsasari ng sa tingin niya ay Japanese sake. Wala itong pakialam kahit tumatapon yon sa hindi nito maayos na pagkakahawak sa maliit na bote. Sa harap nito kung saan to nakasalampak ay 2 bento boxes. Gayon pa man kahit magulo ang buhok, hubad sa kahit anong uri ng kolorete sa mukha at wala sa ayos ang suot nitong negligee ay sadyang kaakit-akit pa rin si Olivia. Kagat-labing lumapit si Carlton na nakasalampak na dalaga. Patalongko siyang naupo sa likuran nito, saka hinawi ang mahaba nitong buhok na tila gintong kumikinang sa tuwing tumatama ang ilaw mula sa telebisyon. Hindi gumalaw si Olivia kahit na paglalandasin niya mga kamay sa batok nito patungo sa balikat at marahang pumisil doon. Nilapit niya ang mukha sa hugpungan ng leeg at balikat nito. Sinamyo ang nanunuot nitong bango at dinama ang makinis itong balat para lamang mapapikit ng mariin nang tumama sa mukha niya ang likido ng alak na isinaboy ni Olivia sa kanya. Bitch! Mariin niyang sabi, tsaka dumistansya dito. Pinunasan ng kanyang palad ng mukha pero muli ring dumako ang paningin niya sa balikat ng dalaga na nabasa rin kasama ng suot nitong pantulog. Mabilis na humarap sa kanya ang dalaga at halos patalon itong sumugod sa kanya. Pumaibabaw at pinuntiriya ang leeg niya, tsaka mariin iyong piniga. Nahihirapan man siyang huminga ngunit sa halip na magalit lalo dito, kumakawala ang impit na halakak na iyon sa kanyang lalamunan. Olivia's face is swollen and her eyes are almost puffy while giving her a deadly glare. He must be nuts cause he find it sexy and kinky, awakening his already a weird groin. Carlton, damn you! Damn all of you Montreals! Olivia shouted, whined and bursted to an even louder cries. Her body is shaking, almost convulsing on top of him, but his eyes are focused on her big bouncing chest. What a pity! Anas niya bago hinuli ang mga kamay nito sa kanyang leeg at pagpalitin ang pwesto nila. Ngayon na si Olivia ang naibabawan niya, malayo niyang nakikita ang kabuuan nito. Gusto man niyang maawa sa dalaga, hindi niya yon ibibigay. Ginusto nito ang nangyayari ngayon sa buhay nito. It's a matter of choice. He just gave her some information that she can use in order to separate Gibson and his girlfriend. But from the looks of it, she is a total loser. You're such a pitiful sight, Olivia, he said while cupping her jaw hard and squeezing her left breast. A hurtful moan escaped from her lips that fueled the lust that burns his skin. He wickedly grinned while she thrashed and kicked her legs to escape for him, but he is hovering her and he don't mind a little kick from here and there. In fact, he likes it. The pain that he sees from her face excites him, taunting and sending sensations from the pits of his navel to the tip of his fingers. Let me hear you scream. Olivia's muffled scream was drowned from the loud sound of the TV as Carlton ripped her negligee along with her panties. Some parts of her body was still bruised and purple. So beautiful.
His eyes roamed her naked body while he pushed his palm on her stomach, making Olivia gasp for air. Olivia reached his face and tried to claw his cheek, but he quickly dodged it so her nails scraped his neck and chest instead. He felt a tingling sensation on his skin, and when he looked down, a few lines of blood was already drawing on his stomach. Mag-asawang sampal ang dumapo sa pisngi ni Olivia. Hindi pa siya nakakahuma, naramdaman niya na ang kamay nito na kumapit sa kanyang buhok at ingat siya na paupo. "Lick it," utos niya. Gimbal na napatitig ang dalaga sa kanya, pero mas gimbal siya dahil hindi galit ang nakasungaw sa mata ni Carlton kung hindi tuwa, parang batang nakakita ng kalaro. Pikit matang sinunod ni Olivia ang nais nito. "Good girl." She did not know what's gotten into her mind as to why she kept Carlton using her even though he knew from the very start that she's a masochist. "You just need a little more push, Olivia. Don't worry, they won't be together that long. We will work on it." Anito na para bang siguradong mapaghihiwalay nga nila sina Gibson at Christina. Sabay na napalingon si Carly at Christina nang biglaang bumukas ang pintuan ng kanilang silid. Mula doon hinihingal at sapo ang dibdib na lumapit si Frida kay Christina habang bitbit pa nito ang supot ng lugaw at pandesal. "Ate Christina, may Fafa sa baba, hinahanap ka." "Fafa?" Kurot noong tanong ni Carly. Tumayo ito mula sa pagkakasalampak sa sahig tsaka bahagyang sumilip sa bintana. "Asyomera, hindi si Tisoy ang nasa ibaba." Tukoy ni Frida kay Ralph. Matalim ang tingin ginante ni Carly sa kaibigan pero hindi ito kumibo, bagkos muli na lamang itong sumalampak sa sahig at dinampot ang binabasang libro. "Sinong nasa baba?" Takang tanong ni Christina at saka lumapit sa binata. Hinawi niyang kortina sa bintana at nang masilayan nga ang lalaking nakatayo sa tabi ng sasakyan nito, kaagad na sumilay ang ngiti sa labi niya. "Ay, hugis puso ang ulo mo, Ate Christina," tukso ni Frida sa dalaga habang sinisiko ito sa tagiliran. "Hindi ba dapat mata?" ani Carla na nangingiti na rin sa nakikita. "Hindi kinaya ng mata friend buong ulo na tuloy yung naghugis puso." "Mga sira." Ingos ng dalaga na muli, binaba ang tingin kay Gibson. Sumenyas to na papasok na kaagad niyang tinanguan. Ilang sandali pa nakarinig na sila ng katok. Bubuksan na sana yon ng dalaga nang hawiin siya ni Frida at makipag-unahan sa pagbukas noon. "Ako na friend, baka gusto mo munang i-check sa banyo kung may muta ka pa o natuyong panis na laway sa mukha mo," nandidilat na sabi ni Frida. Nanlaki ang mga mata naman ni Christina dahil gaya ng nais itong ipahiwatig ay hindi pa nga siya nakakapaghilamos. Halos takbuhin niya ang banyo tsaka dali-daling minasda ng refleksyon sa salamin. Nag-init ang punong tenga niya na makitang merong muta pa nga siya. Nanginig ang kamay na binuksan niya ang gripo at naghilamos pagkatapos ay nagsari ng toothpaste sa toothbrush niya. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang nerbiyos sa biglaang pagsulpot ni Gibson. Kung tutuusin, sanay na siya sa presensya nito pero lalong lumalakas ang epekto nito sa kanya. Nagsimula siyang maging aware at sensitive dito, buhat ng may muntik nang mangyari sa kanilang dalawa at mukhang siya lang yatang masyadong nagtutuon ang atensyon sa sexual tension na yon sa pagitan nila. Nang matapos sa banyo, naabutan ni Christina sina Carly at Frida na ini-inspeksyon ang prosthetic leg ni Gibson. Noon lang niya napansin na nakaki-short lang ito at lampas sa tuhod ang haba kaya na-expose ang artificial leg na iyon, habang tila makukuba na ito sa pagkakaupo sa double-deck bed. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang binata na nakalitaw sa madla ang binti nito kahit di na nakadagdag pa iyon sa asset nito. "You ready?" Kaagad na tanong at lapit ni Gibson kay Christina matapos sumalik sa noon niya. "Bakit? May pupuntahan ba tayo?" Wala naman kasi itong nasabi sa kanya bukod sa biglaan pa ang pagdating nito. "Kung pwede sana." "Sumama ka na ate. Baka balak kang i-breakfast date ni Kuyang Pogi," ani Carly na nginitian ni Gibson bilang pagsang-ayon. "Talaga?" Excited na muling tanong ng dalaga pero kaagad ding naalala na may trabaho siya ng araw na yon. "Pero may trabaho ako ngayon Ilang beses na akong pumapalya. Baka naman mamaya sibakin na ako ng kaibigan mo."
Pinagpaalam na kita, so don't worry about it unless you don't want to be with me. Tila nangongonsen siyang pahayag nito na ikinasimangot ng dalaga. Hindi nakakaya naman kasi. Malakas naman palang kapit mo eh. Ano pang hinihintay mo? Gora ka na. Udyok ni na Carly at Frida. Bianca and Joseph will understand. Isa pa may pupuntahan tayo, so change your PJs and come with me. Napababa ang tingin ni Bianca sa suot na lumang pajama at oversized shirt at saka napangiwi. Mabuti na lang pala talaga at pinaalala ni Frida ang paghihilamos dahil kung hindi, baka mukha siyang sinapian sa itsura niya. Naramdaman na lang niya ang paghawak ni Gibson sa balikat niya, tsaka siya muling pinihit pabalik sa banyo. Parang may mata sa likod na nasa pupa nito ang inihagis ni Carling bihisan para sa dalaga. Walang nagawa si Christina kung di ang sumunod sa agos. Isa pa gusto rin niyang makasama ang binata ng mga oras na yon. Ang buong akala ni Christina, magbe-breakfast date nga silang dalawa ni Gibson, pero huminto lang ito sa isang drive-thru para umorder ng pagkain sa kanilang dalawa. Nagtataka man, hindi na lamang siya kumibo. Hindi rin siya nagtanong kung saan ba sila pupunta. Hinayaan na lamang niya ang binata na magmaneho. Hindi naman ganon katagal ang biyahe nila. In fact, hindi naman sila lumalabas sa kamay nilaan. Alanganing napalingon si Christina sa binata na nagpakita ng ID sa guard na nasa gate. Tinoon niya ang pansin sa gusali na nasa harapan na bagaman maganda ang landscape at maaliwalas sa mata ang buong paligid, parang may ideya na siya kung ano ang lugar na pinuntahan nila. This is an institution and recovery center for mentally distressed person. I wanted to meet someone bago siya mailipat sa ibang lugar. Nahinto sa paglalakad si Christina nang madinig niya ang sinabing iyon ni Gibson na nakapagpatunay na tama nga siya sa lugar na iyon. Inabot nito ang kamay niya, marahang pinisil. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na gusto kong mas makilala mo ko? Gusto kong hindi lamang ang mabuting bagay ang makita mo sa akin din. Hindi na nakaimik pa si Christina. Dahil hindi sa sinabi nito kundi dahil sa paraan ng pagsasalita nito o mas tamang sabihin sa bigat ng emosyon na nakapaloob sa sinabi nito. Para bang binibigyan na siya nito ng pagkakataon na tumalikod, na para bang yun ang umpisa na papapasukin na siya nito ng tuluyan sa buhay nito. Handa ba siya sa kung anong maaaring niyang malaman sa lugar na yon? Okay lang. Kung parte ito ng pagkatao mo na gusto mong malaman ko, hindi ako nagdadalawang isip. Hindi ako kakaripas ng takbo. Biro niya pa dito. Naiiling na giniya na siya ni Gibson papasok sa loob ng gusali. Ang totoo, kinakabahan siya. Pero hindi to tungkol basta kay Gibson, kaya't lakas loob siyang kumapit sa kamay nito para siguraduhin ditong handa siya, anuman ang malalaman niya. Namangha si Christina. Lobby pa lang ng reception at receiving area. Parang hindi isang rehab o recovery center ang napuntahan niya kundi isang hotel. Kung di lamang sa mga unipormadong mga nurses na panakanak ang naglalakad sa hallway na ang ilan ay may bitbit na clipboard. O hindi naman kaya trolley ng mga gamot at iba pang gamit, iisipin niyang nasa hotel nga sila. Nahinto ang pagmamasid niya nang maramdaman ang pagpisil ni Gibson sa kamay niya kaya't napatingala siya dito. Napansin niya na nakatingin to sa isang glass panel kung saan sa tingin niya ay lounge. Naroon si Ralph, nakaupo sa isa sa mga sofa habang may kinakausap na nakatalikod naman sa gawin nila. Nang marahil ay mapansin sila ni Ralph, kumuway pa ito bilang pagbati na iningosa naman ng kapatid nito na si Gibson. What is he? A child? Ha? Ganyan din ako Kumakaway din ako kapag may nakikita akong kakilala na malayo sa akin. Sagot naman ng dalaga sa tonong para bang ignorante siya sa ganong bagay. Gumanti pa ng kaway si Christina kay Ralph pero nahinto kaagad siya nang lumingon sa kanila ang kausap nito. Hindi naman na masama ang tingin nito sa kanya pero hindi rin accommodating ang bukas na mukha nito nang magkita sila. Parang may nagbago sa kanya. Wala sa loob na nasabi ng dalaga. Really? She looked the same to me, although I bet she's still humiliated about the last time. Don't mind her though. Baliwalang ani Gibson pero hindi niya iwinaglit ng mga mata kay Olivia na nooy muling ibinaling ang pansin sa kapatid niya.